If you would like to join us in Holy Communion, please prepare the elements, the bread, and the drink. Good morning, church! Welcome to our online Sunday service. I hope and declare that the grace of the Lord and the peace has abounded through you throughout the week. And before we start po, if you will notice, napakainit na po. It's like it's summer in the Philippines. And because of that, the Lord brought me to this verse to remind me about one crucial thing in our Christian life, which is to be planted in the Lord. Sabi po dito, Jeremiah 17:7-8. I'd like to request everyone to stand up from your seats, get your Bible, get your cell phones, or your iPads, or your actual written Bible and read with me. Jeremiah 17:7-8. Blessed is the man who trusts in the Lord and whose hope is in the Lord. For he shall be like a tree planted by the waters, which spreads out its roots by the river, and will not fear when the heat comes. Okay? But its leaf will be green, and will not be anxious in the year of drought, nor will cease from yielding food. Mga kapatid, I prophesy unto each and every one of us. We are all planted in the Lord Jesus Christ, even though it is treated as a year of doubt by a lot of people because of the quarantines, because of COVID. The Lord's promise to us is that we will not be anxious and that we will never cease from yielding food. And this word I declare upon your lives right now. Let's close our eyes, mga kapatid, and let's pray. Father God, thank you for this amazing word. Thank you that we could hope in you, that we could only just rely on you and not be anxious about what will happen tomorrow. Father, we declare that each and every member will not cease to yield fruit. Lord, your grace will super abound in them. Your mercy, they will experience it every day. And Father, as we worship you, as we listen to your word, we pray that you bless us continuously. Let us see Jesus as we go on and grow in our Christian lives. Father, we rely on you alone. We commit this worship service to you. In the name of Jesus Christ we pray. Amen. Come on, church, come, let us worship the Lord with me. Good morning, Jesus King of Kings. What a wonderful day po that the Lord has given unto us. You know po, sabi po ng Lord na ito ay paganda na paganda, pabuti ng pabuti. Sabi po niya na it is the day that He has made. We will always rejoice and be glad in Him. Alam niyo po, sabi po sa Psalms na sinabi po ni King David, to bless the Lord, O my soul, and all that is within me, bless His holy name. I'm so thankful po na ito pong Psalms na to, hindi po limited kapag ikaw ay nasa church. Na it's also there in your own houses, kung saan ka man nananambahan kay Lord ngayon, in your room, in your secret place, na we can bless the Lord. At sabi po rito, to forget not all His benefits. He redeems our life from destruction. He crowns us with loving kindness and tender mercies so that our youth is renewed like an eagle. Hallelujah! Pwede ko po ba kayong maanyayahang tumayo? And can we bless the Lord today with all our hearts, all our soul? Can we make a joyful noise to Him today? Yeah! Woo! Jesus, our redemption and our salvation is in His blood. Jesus, the light of heaven, friend forever, His kingdom come. Yeah! We will sing, we will dance, till the earth echoes the heavens, sing His praise, till we see the other side. We belong to the night, and as the night just hold on, and the dawn will soon arrive. Oh, 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 yeah. Oh, oh, oh.
feeling that darkness won't last very long. And I've got a feeling that darkness won't last. Whatever it is, yung pandemic na to, we declare. And I've got a feeling that darkness won't last very long. Yeah! I've got a feeling that darkness won't last very long. Come on, we said. And I've got a feeling that darkness won't last very long. I've got a feeling. Till we see the other side. We belong to the light. We belong to the light. When the night is at its darkest, just hold on, and the dawn will soon arrive. Jesus, Jesus, our redemption and our salvation is in His blood. Jesus, light of heaven, friend forever, His kingdom come. Amen. Hallelujah. You know, it's more than just a song. Now, we feel that darkness won't last very long. Amen. We declare, nararamdaman natin by faith. Amen. Nararamdaman na by faith pa na this pandemic will soon end and bow down in the name of Jesus. Hallelujah. Oh, we give you praise. Can we give Him all the best praise again today? Hallelujah. Hallelujah. Amen, amen, and amen. Father God, we thank you po because of your promise. And we know you will fulfill it. Sabi niyo po sa song, this darkness will not last very long. And we are declaring po, Panginoon, that it will end very soon. And mararanasan po namin once again na mag-worship kami together in this place. Mararanasan po namin mag-fellowship kami sa bawat isa with excitement po sa aming mga puso. Believing po that every time we come and enter that gate, we are receiving na po something great, something new from you. Father God, we bring you back all the glory, all the praises. In Jesus' name we pray. Hallelujah. Amen, amen, and amen. So wonderful, God. I see the King of Glory coming on the clouds with fire. The whole earth shakes. The whole earth shakes. I see His love and mercy washing over all our sins. The people sing, the people sing, Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. Hosanna, Hosanna.
voice to declare Hosanna to you. I see a generation rising up to take their place with selfless faith, with selfless faith. I see a near revival stirring as we pray and sing. Come on, when on our knees, when on our knees, yeah. And Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. Come on. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. Yes, you are. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. You know, very timely rin po yung kantang ito. We see a new generation rising up, a new generation that prays, a new generation that has faith with the Lord to the Lord. Amen. We sing again. I see a generation rising up to take their place with selfless faith, with selfless faith. Woo! I see a near revival stirring as we pray and sing. We're on our knees, we're on our knees. Hosanna, yes, you are. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. Hosanna, hallelujah. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. Hosanna and Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. And Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. Jesus. Lord, we give you praise. So wonderful. Woo. Now it's a Sunday of declaration to the Lord. We're just declaring and declaring our faith to Him. My hope is built on nothing less than Jesus' blood and righteousness. I dare not trust the sweetest frame, but wholly trust in Jesus' name. Hallelujah. My
hope is built. My hope is built on nothing less than Jesus' blood and righteousness. I dare not trust the sweetest friend, but wholly trust in Jesus' name. Christ alone, cornerstone, weak made strong in the Savior's love, through the storm. Lord of all, Christ alone, weak made strong. Through the storm, Lord of all. Hallelujah. When darkness seems to hide His face, I rest on His unchanging grace. Amen. Every high and stormy gale, my anchor holds within the veil. My anchor holds within the Through the storm, He is Lord, Lord of all. Christ alone, cornerstone, weak made strong in the Savior's love. Through the storm, He is Lord, Lord of all. Iba po yung dating nung kanina kinanta natin na verse. Pwede po ba din ulitin today? Especially sa mga nararanasan natin this pandemic time. When darkness seems to hide His face, I rest on His unchanging grace. In every high and stormy gale, my anchor holds within the veil. Come on, when darkness seems to hide His face. Ooh. When darkness seems to hide His face, I rest on His unchanging grace. In every high and stormy gale, my anchor holds within the veil. My anchor holds within the veil. Christ alone, we declare it. Through the storm, He is Lord, Lord of all. Hallelujah, Jesus, and Christ alone, and cornerstone, weak
made strong in the Savior's love. Through the storm, He is Lord, Lord of. Come on, church. Come on, just declare it with your mouth. He's alone. Christ alone. Christ alone. And cornerstone, weak made strong in the Savior's love. Through the storm, He is Lord, Lord of all. Christ alone, cornerstone, We made strong in the Savior's love. through the storm, He is Lord, Lord of all. Hallelujah! Come on, church! Woo! What a declaration we're having to Jesus today. He is our cornerstone. We are weak but made strong in Him. Hallelujah! Amen and amen. Ano po yung aking pong puso ay nag-uumapaw. Alam ko po ng pananampalataya na binigay po ng ating Panginoon through dun sa awit po na kinanta po natin kanina. He is our cornerstone. We are made whole in the Savior's love. Through every storm, He is the Lord of the storm. Amen. Kung sakali man ano naranasan mo ngayon, the Lord is declaring sa iyo, huwag kang matakot, huwag kang magulimahanan, huwag kang mag-worry. Because the Lord, your Jesus, is with you in your boat. And the Lord right now is telling you na you will never drown dito sa waves ng problem. You will never drown because He is the one who is holding you, keeping you safe in His arms, in His hands. Hallelujah. Amen. Can we just give the best clap offering to our God today po? Amen. Father God, maraming pong salamat for this day na ibinigay niyo po sa amin. Thank you, Lord God, dahil sa simple naming kantahan, we have been reminded of how powerful, how glorious, how magnificent you are. Lord, maraming salamat dahil kahit kailan hindi mo kami iniwan sa mga pinagdaanan namin, pinagdaanan ng mundo na itong mga nakaraang buwan at taon na to. Lord God, naramdaman namin, naranasan namin yung iyong pag-aalaga, naranasan namin yung iyong pagmamahal. And Lord God, right now we just give you back all the praises and all the glory for everything that you have done sa amin. Truly, Lord, we are graced and we are blessed na ikaw ang aming Diyos. Lord God, right now as we prepare to sit, bless our hearts, bless our eyes. Lord God, give us a heart that can understand. Maraming salamat, Lord, because you will continue to speak to us today. We give you praise. We give you all the glory. In Jesus' mighty name. And all God's people say, Amen and Amen. Hallelujah. Pwede na po kayo magsiupo mga kapatid as we listen to the word of the Lord. If you would like to join us in Holy Communion, please prepare the elements, the bread and the drink. Amen. Magandang umaga muli mga minamahal na kapatid sa Panginoon. Again, welcome sa ating online worship service. At we're so thankful to the Lord for providing us yung ganitong opportunity na despite tayo ay may COVID pa rin, we can continue to worship God in spirit and in truth. At ngayon, nakapag-worship tayo kay God, pamagitan ng mga online service. Sa umagang ito, muli po, I'd like to talk about our healing. At magugulat siguro po kayo sa ating title because ang ating title, yung ating kagalingan ay naganap 2,000 taon na nakakaraan. Katulad ng mga pinag-aralan natin noon. At kung pwede lang nga lang nating ilagay yung ating pananampalataya doon at lalakaran po natin yon, then I believe yung mga pangako ng God sa buhay po natin, mararanasan natin. Ilan sa inyo na nanonood ngayon, I can really say, dating may karamdaman, pero pinagaling kayo ni Lord. At ngayon hindi nyo malaman kung paano kayo magpapatotoo. Basta alam ninyo, napakabait ng ating Diyos. Ilan sa inyo ay dumadanas pa ng
epekto ng sakit na ating naranasan, like yung mga stroke, yung mga high blood, yung mga inatake, maybe it still manifests in your body na parang patay ang kalahati na inyong katawan. Pero naniniwala ko pag naintindihan nyo how the Lord healed us, malalaman mo, maintindihan mo, na talaga palang yung karamdaman na yan, bagamat normal na dumarating sa tao, ay hindi na dapat mong maranasan. Ilan sa inyo ay umiinom pa ng medisina? Ika nga natin, maintenance. Patuloy kayong umiinom na ito, and I would suggest, huwag nyo ititigil ito until you receive revelation from God. You have heard me say that again. Let me say that again. Kung kayo po may maintenance, continue to do so until siguro talaga the Lord mangusap sa inyo until na matanggap nyo yung tinatawag nating healing. Iba sa inyo patuloy pang nanalangin, nananampalataya, nagde-declare. At ang ilan ay umiiwas sa mga bagay na ipinagbabawal tugma sa ating karamdaman. I don't know kung nasaan kayo ngayon. I don't know your situation. Only God knows. Amen. Ang alam ko, may tinuturo po ang Biblia regarding dito at inumpisahan na po natin itong pag-aralan nung nakaraan. Kaya nga po ay ibinahagi natin sa ating lahat that 2,000 years ago, Christ died for us. At kung may nararamdaman kayo, ang iba sa inyo nagsasabi yan ng totoo, pero doon sa mga nag-aaral ng Biblia, yung sinasabi ng Biblia ang talagang totoo. Kaya nga mamimili ka ngayon, ano ba talaga ang iyong paniniwalaan? Well, una sa lahat, tuturo ko po sa inyo sa umagang ito, paano tayo gagaling. Well, to be honest, magaling na po tayo 2,000 taon na nakakaraan. And I will explain that. Amen. It's my prayer na yung ating mata mabubuksan, pati ating tenga, dahil kasi related yun sa pananampalataya. Pagka ikaw ay nagkaroon ng pananampalataya sa Panginoon Diyos, iba makikita mo sa nakikita ng iyong physical na mga mata. Iba madidinig mo sa nadidinig na yung physical na tenga. Kaya nga po, yun po ang tinatawag nating pananampalataya. At naniniwala ko, this will be the day na bibigyan ka ng Lord ng talagang totoong pananampalataya sa Kanya. Pangalawa, nais kong paalam sa inyo, bakit marami pa rin ngayon ay hindi gumagaling. I'll be reading a passage mamaya, at sa passage na yon, gusto ko ipakita sa inyo ang karapatan ng mananampalataya at yung mga hindi mananampalataya, ano nangyayari sa kanila. Let me just remind you today, before we go on, today is April, pero nung nakaraan pong Abril 9, for your information, ay inaalala po natin, kung kayo po ay medyo may pagkaalam dito, ang tinatawag po nating 115th year anniversary sa Azusa Street Revival. Nangyari po yung revival na yun noong April 9. Amen? 1906. So, kung atin pong bibilangin mula po noon, today, 115th year anniversary na po. Amen? Ano ibig kong sabihin? Kung ito'y nangyari noon, it is possible na mangyayari ngayon. So, I'm telling you right now, watch out for your miracle. Watch out for your personal revival. Watch out for what the Lord is about to do para po sa atin. Kung kayo po ay ready na sa ating word ngayon, babasa po ako ng ilang talata that will help us para maintindihan yung paano nagpapagaling, paano tayo dinadala ng Lord sa kagalingan na kanyang ipinangako at bakit yung iba naman ay hindi nangangako. Let me read Matthew chapter 13 verses 10 to 17. And the disciples came and said to him, "Why do you speak to them in parables?" Verse 11. He answered and said to them, "Because it has been given to you to know the mysteries of the kingdom of heaven, but to them it has not been given. For whoever has, to him more will be given, and he will have abundance. But whoever does not have even what he has will be taken away from him. Therefore I speak to them in parables, because seeing they do not see, and hearing they do not hear, nor do they understand. And in them the prophecy of Isaiah is fulfilled, which says,
Hearing you will hear and shall not understand, and seeing you will see and not perceive. For the hearts of these people have grown dull, their ears are hard of hearing, their eyes they have closed, lest they should see with their eyes, and hear with their ears, lest they should understand with their hearts and turn, so that I should heal them. Amen. Verse 16. But blessed are your eyes, for they see, and your ears, for they hear. For assuredly I say to you, that many prophets and righteous men desired to see what you see, and did not see it, and to hear what you hear, and did not hear it. May God bless the reading of His holy word. Binasa po natin ang Matthew 13, 10 to 17. Balik po tayo muna sa unang verse na basa natin kanina, Matthew 13, verse 10. Ang sabi po dito, and the disciples came and said to him, why do you speak to them in parables? Actually, bago ko po ipaliwanag itong mga talatang ito, I'd like you to notice, binasa natin ang verse 10 up to 17, pero bago po dumating ang Matthew 13, verse 10, nauna muna ang Matthew 13, 1 to 9, na doon kung saan nyo mababasa yung parable of the sower. At napakaganda pong parable na yan. At kung may intindihan natin, and I would like to explain that one of these days para ipakita sa atin na mismo ang Panginoon na nagbigay sa atin paano yung salita niya na tinatanggap natin ay mamumunga. At diyan nakita natin yung talinhaga. Talinhaga tungkol saan? Pagpupunla o pagtatanim. Tinataniman tayo ng God, ng salita niya, at yung salita niya, ang purpose ng God para yung salita niya ay mamunga. Amen? Now, basahin po natin muli po itong 13, verse 10. Sabi po dyan, yan po yung unang-unang talata na binasa natin, na pag-aaralan natin. Ang sabi po dyan, basahin po natin, and the disciples came and said to him, why do you speak to them? Highlight ko po yung salitang to them. In parables. Amen. Sanino ba? Saan ba ito tumutukoy? Kanino ba ito tumutukoy? Well, for your information, tumutukoy po ito sa mga taong nakapalibot sa Panginoong Jesus at diyan ay nagsalita siya. Yung mga taong nakapalibot ay mga Hudyo, mga Pariseo, mga Eskriba. Ika nga, ang nakapaikot sa Panginoong Jesus by that time ay yung tinatawag nating unbelievers. Mga hindi po mananampalataya. Then, may sinabi ang Panginoong Jesus at sinalita niya sa susunod na talata. To them, sino yung kausap? Unbelievers muna. Yan ang tinutukoy niya. Ano ang sinabi ng Panginoong Jesus? Verse 11, He answered and said to them, because it has been given to you to know the mysteries of the kingdom, but to them it has not been given. Mamaya babanggitin ko yon. Sino yung ipinagkaloob ang mystery ng kingdom? Pero dito, binabanggit ko, ang sabi diyan, but to them it has not been given. Meaning, ang kausap niya mga Pariseo, ang kausap niya mga unbelievers, ang binabanggit ng Panginoong Jesucristo, sa kanila hindi ibinigay ang alin. Ano ba ang hindi ibinigay sa kanila? Hindi po ibinigay sa kanila na malaman ang mystery ng kingdom. Amen? Balik po tayo sa verse 11. Kanina tumutukoy itong to them. Ngayon naman, itong to them naman ay tumutukoy dahil kasi yan yung una. Doon sa bandang ibaba, nandun yung to them. Iba yung to them na yun sa baba. Iba yung to them na nasa taas. So meaning, kanino tumutukoy itong to them na yan na nasa una? Tumutukoy po yan sa mga mananampalataya. Amen. So yung unang to them sa verse 11, tumutukoy sa believers. At ang salitang to them sa baba, tumutukoy sa mga unbelievers. At uulitin ko po, maniwala at katulad ng sasabi natin kanina sa verse 11, kanino tumutukoy yung sa baba? To them. Kanino yan tumutukoy? Saan? Sa mga unbelievers. Yung to them na nasa taas, kanino tumutukoy? Sa mga believers. Amen? At dito sinasabi ng Diyos na it has not been given to them. Sa mga believers ay may ibinigay ang Lord. And I would like to emphasize that. Kung ikaw ay mananampalataya, may good news ako sa iyo.
yung tinatawag na mystery ng kingdom, ibinigay sa iyo. Pag hindi ka mananampalataya, hindi mo pa pinapasok si Kristo sa puso mo, let me announce this. Hindi mo pa maiintindihan at yan ang dahilan bakit hindi mo maunawaan ang ginawa ng Lord para sa atin. Dito sa talatang ito, gusto ko makita ninyo. May malaking kaibahan pag ikaw ay believer at may malaking kaibahan pag hindi ka believer. So ulitin natin. Ano ang hindi tinanggap ng mga unbeliever? Hindi po nila tinanggap ang misteryo sa kaharian ng langit. Ano ang tinanggap ng mga mananampalataya dyan? Ang misteryo ng kaharian ng langit. Diyan pa lang makikita nyo how blessed we are. Blessed ako dahil kasi believer ako at ang sabi ng Lord, pinagkaloob sa akin na malaman ko ang misteryo ng kingdom. Blessed kayo kung tinanggap nyo si Christ, si Kristo pinapasok nyo. Bakit kayo blessed? Dahil kasi sa inyo, ipinagkaloob ang misteryo ng kaharian ng langit. Kung hindi ka tumanggap kay Christ, I'll give you an opportunity mamaya. Dahil kasi pag tinanggap mo si Kristo, bibigyan ka ng karapatan. Malalaman mo ang misteryo ng kingdom. Pero kung ikaw ay wala pang kaalaman at wala pang kaalaman sa pagtanggap kay Kristo, ngayon pa lang, inuumpisahan ko na. Sa iyo, hindi ipinagkaloob ang kaalaman ng misteryo ng kaharian. That is one reason why all believers are blessed. This is one reason, dahil kasi pag-uusapan natin mamaya ang healing, kagalingan, this is one reason bakit ang mga believers na tumanggap kay Christ, kung mabubuksan lang ang kanilang matang patuloy at maiintindihan nila paano nagpagaling ang Lord, it's your privilege to be healed. Praise God for that. Punta po tayo sa susunod na talata. Sa verse 12, may sinasabi, for whoever has, to him more will be given, and he will have abundance. But whoever does not have, even what he has, will be taken away from him. Dito sinabi ni Kristo ang prinsipyo ng Diyos na umiiral po sa ating ngayon. And I believe, pakinggan nyo ito mabuti, ang sabi diyan, unang prinsipyo, for whoever has, to him, more will be given. Ang sino mang meron, marami pang tatanggapin. Pangalawa, binanggit na diretso, and he will have abundance. Sa Tagalog, siya ay magkakaroon pa ng marami. Yan po yung prinsipyo ng Lord. Naniniwala po ako kung natanggap niyo si Kristo, there will be abundance pa. Malalaman mo, maintindihan mo. Kung ano man ang iyong problema, may sakit ka, gagaling ka. At hindi lamang iyan, kung may sumpa ka, papalayain ka. At marami pang binabanggit ang Biblia sa mga mananampalataya. Pero meron po tayong binabanggit naman dito. But whoever does not have, ito ay tumutukoy sa mga unbelievers. Ano ang sinabi ng Biblia? Ano ang sinabi ni Kristo? What he has will be taken away from him. My God! Pagka ikaw ay mananampalataya, more will be given to you. Pag ikaw hindi mananampalataya, kung ano man meron ka, mawawala pa sa iyo. So anong gagawin natin ngayon? Naniniwala po ako, it's now time para sa ganon na tayo ngayon ay kumapit sa Kanya, manampalataya sa Kanya. Gamitin natin yung opportunity na noon ay inaayawan natin ng Lord, ngayon natin naintindihan, kaya pala tayo parang nawawalan. Pero the very day, tanggapin mo si Christ. Ano man ang meron ka, dadami pa. That's what the Scripture declared. That's a principle of God. Napunta po tayo sa verse 13. Sabi po dito, therefore I speak to them in parables, because seeing they do not see, and hearing they do not hear, nor do they understand. Again, sino itong to them na binabanggit po dyan? Sagot po natin ay unbelievers ulit. Kaya kailangan po ma-determine natin ang kausap ba niya dyan ay believer o unbeliever. Kanina binanggit ko sa inyo sa verse 12, yung una sa believer, yung pangalawa unbeliever. Ito naman ngayon, ang una ay again unbelievers. Tapos, ano ang sinabi ng Lord dyan? Paano ba siya nagtuturo sa kanila? Well, again, let me underline or highlight the word parables. Sa mga unbelievers, ang pagtuturo ng Lord ay parable. Kung tatanungin niyo ako kung anong parable, salinghaga, yung mahirap unawain. At mamaya papaalam ko sa inyo, kaya pala natin naiintindihan ng Lord dahil meron siyang ipinagkaloob sa mga believers. Dito ho binabanggit una sa lahat, kung ikaw ay hindi pa mananampalataya. Seeing, they do not see, nakakakita pero walang nakikita sa Tagalog.
At anong ibig sabihin nito? Ang ibig sabihin niyan, parang yan yung mga taong tumitingin na tagus-tagusan. Ito yung mga tao na nadinig na yung healing, dahil kasi nga unbeliever, pero ang nakikita pa rin ay karamdaman. At pwede din naman tumutukoy ito sa mga believer na hindi nahihirapang maniwala. At mamaya makikita nyo, ang pananampalataya ay pinagkakaloob ng Lord. Doon talaga na binibigay ng Lord, na nakikita ng Lord na tayo ay naka-ready. Ang nakikita natin sa ngayon, ng ilang mga tao, bad news pa rin. Ang nakikita ay yung nararamdaman. Hindi na sila yung may nakikita ng mata nila, kundi nakapokus doon sa nararamdaman. That is what is happening to some people. Seeing, they do not see. Ito yung pangalawa. Hearing, they do not hear. Nakakarinig pero hindi nadidinig. O nakakarinig talaga. Maybe merong pastor na nagpipreach, Bible study leader na nagtuturo, pero iba ang laman ng kanyang isipan. Lalo na pagka pinag-uusapan natin na spiritual, hindi dyan nakatingin ang mga hindi mananampalataya. Pero kung kayo mananampalataya, I believe, bibigyan mo ng priority the preaching of the word at bibigyan mo ng priority yung sinasabi ng Panginoon. Kaya nga lamang, dahil kasi nga yung ibang mga tao hindi pa mananampalataya, hindi pa buhay yung kanilang espiritu, so ang gusto nila ay yung tinatawag natin mga worldly things. Kaya hindi nila dinidinig. Bagamat sila ay nakakarinig, hindi nila dinidinig, hindi nila binibigyan ng pansin. Kaya binanggit yan, they do not hear. Ang masama pa pangatlo, nor do they understand. Take note, sa mga unbelievers, parang talinhaga, nadidinig nila. Sa mga unbelievers, bagamat nakakakita sila, hindi nila nakikita yung sinasabi ng Panginoon. Ang nakikita nila ay yung karamdaman pa rin, ang nakikita nila yung bad news pa rin, ang nakikita nila yung kabaligtaran ng sinasabi ng Panginoon. Hindi sila nakakadinig at hindi sila nakakaunawa. Ngayon, let me just inform you. Kailangan sabihin ko to. Dahil kasi ang mga unbelievers, wala pang Holy Spirit. That is the reason why kaya hindi sila nakakakita. That is the reason why kaya hindi sila nakakadinig. Pero tayong mga believers, isa sa lahat na binibigay ng Lord sa atin, binigyan ka ng pananampalataya at binigyan ka ng banal na Espiritu Santo. Binigyan tayo ng tinatawag nating eternal life. Binibigyan din tayo ng anointing within, anointing upon. So lahat ng iyon ay ibinigay para sa ganon, magkaroon ka na ngayon ng dati hindi ka nakakaunawa, ngayon makaunawa ka. That is the big difference of a believer to unbeliever. At kung ikaw ay mananampalataya, meron kang Holy Spirit. Kung ikaw ay mananampalataya, tumanggap kay Kristo, meron kang pananampalataya. At kung ikaw ay mananampalataya, mamaya, papakita ko sa iyo, lubos-lubusan, meron kang seeing eye, meron kang hearing ears. That's a privilege na tinatawag natin mananampalataya. Punta po tayo sa talatang 14. And in them, the prophecy of Isaiah is fulfilled, which says, hearing you will hear, and shall not understand, and seeing you will see, and not perceive. Meaning, ito pala itinakda na. Ito ay nangyayari noon, at sa ngayon din, at sa kasalukuyan. Amen? Ano itinakda na? Na ang mga unbelievers, unahin ko unbelievers. Ano ang itinakda na para sa mga unbelievers na hindi tumatanggap kay Kristo? Unbelievers will hear, but not understand. Take note of that. Makakadinig, pero hindi nila maunawaan. Take note of that. Pero ang mga believers, let me inform you, pag tumanggap ka kay Kristo, ito para sa iyo. Believers will hear, understand, see, and perceive. That's why you're blessed. Mapalad ang mga mananampalataya. Mapalad ang mga born again. Mapalad ang mga tumanggap kay Kristo. Dahil kasi sa talatang ito, nagpapahayag, ayaw natin makipagtalo, pero nakatingin tayo sa Biblia at pinapaniwalaan natin ang sinasabi ng Biblia. And if you have Jesus into your heart, ngayon pala ini-inform kita, ikaw ay makakakita. Amen. Although, makakakita ka, hindi tayo pipilitin ng ating Panginoon Diyos. Hindi po ganun ang ating Diyos. Ang Diyos natin ay mag-aantay pa rin sa iyo na talagang paniwalaan mo. Kaya kailangan may malaman mo yung sinasabi ng Biblia, kasamahan mo ito ng pananampalataya. And I am informing you, kung ikaw ay believer, ikaw ay tumanggap kay Christ. Believers can hear, can understand, can see, and perceive. Punta tayo sa susunod na talata, sa verse 15.
For the heart of these people have grown dull. Their ears are hard of hearing, and their eyes they have closed, lest they should see with their eyes, and hear with their ears, lest they should understand with their hearts, and turn so that I should heal them. Sa talatang ito, pinapahayag ng Panginoon ang ilang dahilan bakit ang mga tao ay hindi gumagaling. I'm here para inform kayo. Una, ginawa ko na po ito na nakaraan, na tayo ay pinagaling na. Amen. Na tayo 2,000 taon na nakakaraan, pinagaling na. Kaya nga ang title natin, Our Healing Happens 2,000 Years Ago. Although tayo ay pinagaling na, bakit marami pa rin mga mananampalataya, maraming tao ang hindi gumagaling. That's the reason why I'm here to explain that to all of us. Number 1, are you ready? Sabi po diyan sa talatang yan, for the heart of these people have grown dull. Ang puso ng taong ito ay vapurol, malabo, mahina. Pasensya po sa pagkakatagalog. Napansin ko na ang pagkakatagalog ng dull, yung salitang yung huling-huli, D-U-L-L, ay binigyan ng kahulugan ng tanga o kaya gunggong. Una sa lahat, I believe. Sa unbelievers po ito tumutukoy. Hindi po sa believers. Dapat hindi. Please. I believe, I pray, na hindi ito tumutukoy sa iyo na may Kristo. Dapat tumutukoy yan sa mga unbelievers. Explain ko. Dahil kasi na tumanggap tayo sa Panginoon, agad-agad niyang binago ating puso. So yung puso natin, na talagang sabihin po natin kung yan man ay mapurol, malabo, mahina, o sabihin natin tanga, pag tinanggap mo si Kristo, hindi na po ganyan ang ating puso. Amen? Can I give you an example? Bigyan ko kayo ng halimbawa. Kung natatandaan po nyo si Haring Saul, kauna-unang hari ng Israel, nung tumanggap siya at nung makakilala siya, manampalataya siya kay God, although hindi pa nila tinatanggap noon. Pero para masabi natin laging Christian si Haring Saul, is because may ginawa ang Lord sa puso niya. Basahin natin. 1 Samuel chapter 10, verse 9. So it was, when he had turned his back to go from Samuel, that God gave him another heart. And all those signs came to pass that day. That refers to King Saul. Pinalitan ng Lord ang kanyang puso. At naniniwala tayo, ngayon, sino mang lalaki, babae, tatanggap kay Kristo, binabago ng Lord ang kanyang puso. Amen? Now, makaraan ng ilang taon, pagkatapos po niya, nag-prophesy ang Lord para sa ganon, matatanggap na talaga ng mga tao si Lord. Prophecy ito, pero hindi pa yun yung panahon, nag-prophesy para sa darating na panahon. Mababasa po natin to sa Ezekiel 36:26 to 27. I will give you a new heart and put a new spirit within you. Praise God. I will take the heart of stone out of your flesh and give you a heart of flesh. I will put my spirit within you and cause you to walk in my statutes, and you will keep my judgment and do them. Hallelujah. Praise be the name of the Lord our God. Binigyan daw tayo ng bagong puso at bibigyan tayo ng bagong spirito. Kaya nga, pag na-born again ka, believe this, na ikaw ay binigyan ng bagong puso ng Lord. May nakausap nga ako noon, siguro mananampalataya na hindi nagtatagumpay sa kanyang Christian life, at nirequest ako, Pastor, pwede ba pag-pray mo na mapalitan ang puso ko? Sabi ko, no, it's wrong. Dahil kasi on the day that you receive the Lord, pinalitan na ng Lord ang puso mo. Ang kailangan lang siguro malaman mo ang katotohanan. Paano ka mabubuhay sa mundong ito? Now, let me also read Romans 10:8-9. But what does it say? The word is near you, in your mouth, and in your heart. Take note of that. Ano daw ang salita ng Diyos ay nasa ating puso. That is the word of faith which we preach. That if you confess with your mouth the Lord Jesus and believe in your heart that God has raised Him from the dead, you will be saved. Kaya tayo na-saved. Amen? Tapos sabi ho dito sa verse 10, for with the heart one believes unto righteousness, and with the mouth confession is made unto righteousness. There come a time na yung ating heart naniwala kay God. Amen? Tayo na nampalataya. Sabi sa verse 11, for the scripture says, whoever believes in Him will not be put to shame. Which means, dito pinapakita sa atin na ang Lord ay talaga nagtatanim sa ating heart. Pagka tayo nakakilala kay Lord, yung ating heart ang pinaka-importante sa Kanya. That's the reason why we allowed Him to come in. It's with the heart that we believe. At kung talaga naniniwala ka with the heart, i-confess ng iyong big-big. Anong ibig sabihin ng sinasabi ko ngayon?
Huwag niyo pong i-quote lang ang Bible promises na pinaniniwalaan nyo na hindi galing sa inyong heart. Huwag ninyong i-declare ang inyong pananampalataya nang hindi galing sa puso. Amen? So mula noong pinaniwalaan ko ang Lord na ako'y pinagaling niya, my heart claims it. It's in my heart and so my mouth just speak whatever is in my heart. Mula po nang pinaniwalaan ko na ako'y hindi na mahina, from the heart, dineclare yon ng aking mouth. So yan po ang ibig sabihin nito. Huwag ka magde-declare ng hindi galing sa puso mo. Diyan po lahat nagmumula yung tinatawag nating, tinanggap nating kay Lord. Amen? Marami kasi nagde-declare, gaya-gaya lang, hindi galing sa puso. Ika nga ng term natin, gaya-gaya lang, kaya walang result. Amen? Please, I challenge you, starting today, whatever is in your heart na natanim ng Panginoon, dahil kasi naman ang palataya ka kay Lord, ang heart mo na bago na. Amen? Ngayon, ikaw ay born again na, tinanggap mo si Christ, at lahat-lahat diyan niya itatanim. Ngayong nataniman niya yan ng Lord, paniwalaan mo na yan ay galing kay Lord, at kung yung mga bagay natitiyak mo hindi galing kay Lord, huwag yun i-confess ng mouth mo. Just confess whatever is in your heart. Amen? You love the Lord? Confess it. You want to serve God? Confess it. You believe God? Confess it. Galing sa heart. And your mouth has to declare it. Balik po tayo doon sa Matthew 13 verse 15. Binasa natin kanina. Basahin ko lang po ulit. For the heart of these people have grown dull. Their ears are hard of hearing, and their eyes they have closed, lest they should see with their eyes and hear with their ears, lest they should understand with their hearts and turn so that I should heal them. Punta po tayo sa pangalawa. Kanina sabi, ang heart nila ay dull. Ngayon, puntahan natin yung pangalawa, their ears are hard of hearing. Ang pangapat, their eyes, they have closed. Ulitin ko, ito pa para sa mga unbeliever, katulad ng binanggit natin kanina. Amen? Hindi ito dapat sa believer. Pero ngayon, kung sakasakaling this characterizes your life, well, I need that you have to deal this with the Lord. Dahil kasi ang Panginoon na nagbigay ng pangako sa atin na ang ating mata makakakita at yung ating tenga ay makakarinig. Yan po yung binabanggit sa Matthew 13 verse 16. But blessed are your eyes, for they see, and your ears, for they hear. For assuredly I say to you that many prophets and righteous men desired to see what you see, and did not see it, and to hear what you hear, and did not hear it. Itong verses na to, mga kapatid, nagsasabing, this is for you, believer, na ikaw ay merong seeing eye, believe it, with your whole heart. Declare it. Amen? Ang ating mata ay nakakakita. Huwag mo ikaw confess, huwag mo sasabihin, hey, Lord, up to now, hindi ako nakakita. No. You have to believe that, and you have to ask God, natutulungan ka talaga niya. Because sabi diyan, your eyes can see. Pangalawa, your ears can hear. Hallelujah. Kung ganon, alamin mo pa kung paano makakakita mata mo, alamin mo pa kung paano mo madidinig at tinig ng Panginoon Diyos, at pag nalaman mo ang mga bagay na yan, then use it. Apply it. May na-discovery po ako, mga kapatid, for your information. Bakit gumagaling ang marami? Would you like to know bakit gumagaling? Despite na talagang dapat tayo magaling na sa natapos na gawa ni Kristo 2,000 years ago. Kaya nga yung title natin, 2,000 taon na nakakaraan, kung paniniwalaan mo, kahit anong karamdaman mo, if you will put your eyes, your vision, your belief, your trust, na pinagaling ka na, kahit anong sakit meron ka, hypertension, heart problem, may sakit ka sa balat, name it, any sickness, 2,000 years ago, pinagaling na tayo. Amen? Now, na-discover ko na ang gumagaling ng mga tao, una sa lahat, they believe from their hearts. Are you listening? Naniniwala sila from their heart. Hindi nila pinapaniwalaan kung ano man ang nadinig nila, bagamat yon ay proven na ng siyensya, pero tayo ngayon ay nasa spiritual. Binigyan ka ng Lord ng new spirit at binuhay ka ng Lord in the spirit. The second thing na na-discover ko, yung mga taong yon galit na galit sa sakit na padala ng demonyo. Maybe they have read James 4:7 and 8. Therefore, submit to God. Yun yung responsibilidad mo. Lumapit ka kay God. Mag-submit ka kay God. Paniwalaan mo lahat ang sinasabi ng God. Tapos ano yung sunod? Resist the devil
At ano mangyari? And He will flee from you. Draw near to God, and He will draw near to you. Regarding God, again, lumapit ka sa Kanya, believe God. Amen. Believe His Word. Believe na siya ay tinanggap mo na, nabubuhay siya sa kaloob-looban mo, at bibigyan mo ng pansin ang lahat ng kanyang pangako na binabanggit. Regarding the devil, alam naman natin ang sakit galing sa devil. Resist the sickness. Resist the devil. Amen? Do you listen to me right now? Pakinggan po ninyo muli mabuti. Ang kalaban ay hindi dapat tinatanggap, ang kalaban ay dapat nire-resist, ang kalaban ay dapat tinatanggihan. Dito po sa mundong ito, maraming ginagawa ang kalaban. Pero according to the Bible, ikaw saka ako, itinaas ng Lord, nasa langit tayo, at tayo ginawa ng Lord spiritual, at bagamat hindi natin nakikita yon, but then we can start believing. Hallelujah. Meron pa akong good news. Basahin po natin John 14 verse 12. Most assuredly I say to you, he who believes in me, and Lord, we believe in you. I believe in Jesus. I believe in the Holy Spirit. I believe in the Bible. The works that I do, he will do also. And greater works than this he will do. Because I go to my Father. Itong verse na to ay nagbibigay sa atin ng assurance na kung tayo naniniwala kay Christ, naniniwala tayo kay God the Father, amen, magagawa natin ang nagawa niya. Ano ba ang magagawa natin? Well, the Bible declared, kung meron kang faith, basahin po natin to Mark 16, and these signs will follow those who believe. In my name, they will cast out demons, they will speak with new tongues, at ang sabi nga po diyan, kung naniniwala ka. Take note of that verse. These signs, palatandaan, susunod sa mga naniniwala. So, ngayon, tanong, naniniwala ka ba? O ako tatanungin nyo, naniniwala po ako. At itong verse na ito na binasa natin ay nagbibigay sa atin ng assurance na kung talaga maniniwala ka, yung mga palatandaan mangyayari. Oh my God. Lord, thank you sa word mo. Naniniwala ako na ang salita mo ay very powerful. Naniniwala ako sa sinabi mo. Naniniwala ako sa lahat ng pangako mo. And I will never, never, never doubt your word. Amen? Now, matanong ko po kayo in relation sa topic po natin. Ilan ba sa inyo ang may karamdaman? How many? Pangalawang tanong, how many are under medication? May mga nadidinig po kasi ako na tinitake ito for hypertension, tinitake ito dahil diabetic, tinitake ito dahil kasi meron pang problema. May good news ako sa inyo. Pwede nyo itong baliin. Pwede nyo itong sirain. Pwede nyo itong lagutin. Kung anumang karamdaman nagpapahirap sa iyo, let me inform you, you are entitled for healing. Ngayon pa lamang gusto ko mag-declare ka na. If you can believe this in your heart. Parang katulad po na inyong pastor, marami ho sa inyo nakakaalam sa akin, dami kong sakit nung araw. Hindi ho agad-agad wala yung karamdaman. Until the Lord opened my eyes. Until the Lord opened my ears. At nung malaman ko na magaling na ako, 2,000 taon nakakaraan at pinaniwalaan ko yun, hindi ko pinaniwalaan yung aking nararamdaman. But, I never, sabihin po natin, tinanggal yung aking gamot dahil kasi nahihirapan po ako, tuloy po ako sa pag-inom ng gamot. Until one day, na-realize na lang po namin, wala na yung aking karamdaman. Now, you can start declaring, health is mine. And by His stripe, I am healed. God bless you if you start doing this. Kailan ka mag-i-start, kapatid? Umpisa mo ngayon. Ulitin ko yung sinabi ko kanina. Kung meron kang medication, huwag mong alisin until the Lord speaks to you. Until tumanggap ka na ng revelation na dapat may tigil. Continue to do your medication, pero i-declare mo today, health is yours, your mine. By His stripe, we are healed. Basahin ko po itong Exodus 23, 25 to 26. Ano sabi dyan? So you shall serve the Lord your God, and He will bless your bread and your water. And I will take sickness away from the midst of you. Wow! Old covenant pa yan. No one shall suffer miscarriage or be barren in your land. I will fulfill the number of your days. Pansinin po ninyo, nag-start yan saan? You shall serve the Lord your God. I know many of you wanted to serve God. At maraming paraan para maglingkod kay Lord. Magpunta ka sa kakilala na hindi nakakilala kay Lord, i-share mo gospel, that is serving the Lord. Magbigay ka ng testimony, that is serving the Lord. At marami pa. Tapos, ito pa ang pangako. Kung naglilingkod ka kay God, nagsiserve ka kay Lord, ano sabi yan? He will bless your bread
and your water. Pangalawa, He will take sickness away from the midst of you. Thank you, God. Praise you, Lord. Hindi mo papaitulutan ng karamdaman sa umaamin at kung kami man may karamdaman, ngayon namin ito natutunan, aalisin mo lahat ng aming karamdaman. And I rebuke any sickness na meron ng aking mga kapatid. Kayo na nakikinig sa akin ngayon, I'll rebuke it. Mamaya magpe-pray po tayo. Pangapat, ano sabi niya? No one shall suffer miscarriage or be barren in your land. I declare na lahat ng babae na hindi nagkakaanak, right now, if you will start believing, yung inyong sinapupunan, yung inyong bahay bata, diyan makikreate ang Lord. He will create a miracle in your life. Kahit sinabi na ng doktor na hindi ka mabubuntis at imposible, huwag mong paniwalaan yun. Paniwalaan mo ang sinabi ng Lord. No one shall suffer miscarriage or be barren in your land. Kauli-ulian, sabi dito, I will fulfill the number of your days. Bigyan nyo ng pansin, kapatid. Aalisin niya ang karamdaman sa ating kalagitnaan. Claim it. Believe it. That's in the Word of God. Yan ay Old Testament, pero iba pa ang New Testament. At ito po ay binabanggit natin dahil kasi ito'y totoo. At salamat kay Lord, naranasan ko ang healing power ng God tungkol sa maraming karamdaman na yan. At naniniwala po ako, hindi po ako magsasawang magturo sa inyo that your healing happens 2,000 years ago. Amen. Now, makinig po kayo mabuti. May termino ang Bible tungkol sa mga karamdaman. Sa Luke 13, 11, and 16, istorya po ito ng babae, daughter of Abraham. Amen. Sabi yun diyan, and behold, there was a woman who had the spirit of infirmity 18 years and was bent over and could in no way raise herself up. Verse 16, so ought not this woman, being a daughter of Abraham, whom Satan has bound, think of it, for 18 years, be loosed from this bond on Sabbath. Ang tawag po ni Kristo sa sickness ay bound, band-aids. Take note of that. Amen. Band-aids, ikaw ay alipin, ikaw ay kontrolado, ikaw ay hawak. Kaya nga, sino may hawak? Satanas. Ano gagawin natin? Kung mananampalataya ka, may karapatan kang lumaya. Ikaw mismo magsasabi dyan sa sickness. Sickness, get out of my body. Satan, you have no rule over my body. Tignan po natin itong Acts 10:38. May terminology din pong ginamit dito tungkol sa karamdaman. How God anointed Jesus of Nazareth with the Holy Spirit and with power, who went about doing good and healing all who were oppressed by the devil, for God was with him. Ang tawag dito ng Bible ay oppression. Lagay natin sa ating isip ngayon. Sickness is what? Band-aids. According sa binasa natin kanina. Amen. Daughter of Abraham. Tapos binasa natin ang Acts. Ano sabi diyan? Sickness is oppression. Ang tanong, ang oppression sa Tagalog ay pinagmamalupitan, pinahirapan. Yan ang nagagawa ng kalaban sa atin. And that Satan is actually continuously doing that to us. Ginawa po niya sa akin ito na matagal na panahon. Ayoko niyan. Mabuti na lang, dinala ko ng Lord sa kanyang kasulatan, Bible, nakita ko na wala palang karapatan ng kalaban para mag-take control sa aking body. And I started hating it. Dapat ayaw mo yan. Malibre lang kung gusto mo yan. Pero please, kung kaya mo sabihin right now, I don't want it, tell it to Satan, tell it to your sickness, kausapin mo yung sickness mo. Dahil kasi ang tawag talaga ni Jesus sa sickness ay bondage. Ang tawag dyan ng Bible ay oppression. Tanong, ano ginagawa natin? What are you doing? Kaya nga po binanggit sa atin ng Lord noon, pwede mong talian, ang anumang bagay sa lupa, tatalian niya sa langit. Pwede mong kalagaan, anuman sa lupa, kakalagan niya sa langit. Nasa iyo. Amen. And today, I'm informing you, you must never accept sickness in your body. You have to resist it. Kaya nga sinabi ng Biblia, resist the devil, and he will flee from you. Eh, natanong mo ba? Dahil kasi marami pa tayong alam, bakit ba tayo nagkakasakit? Well, according to the Bible, may nabasa po ako. Dahilan ba sa kasalanan? Maybe. You can now declare yung tinatawag na, I will remember your sins no more. If you can quote that, please. At kung hindi na alalahanin ng Lord ang sickness natin, then sickness no longer can bring sickness to you. Kung hindi pa man, kung sakasakali may kasalanan, humingi ka ng tawad kay Lord. Amen? Kung ito ba'y sumpa, cancelin mo. One major reason in the Bible bakit tayo may sakit is found in Isaiah or Psalms 55 verse 3.
because of the voice of the enemy, because of the oppression of the wicked, for they bring down trouble upon me, and in wrath they hate me. Ang demonyo ay nag-speak sa salita ng sickness towards you. Ginagamit niya siguro television, ginagamit niya newspaper, FB, ginagamit niya ang iba pang mga modern times communication ngayon para paalam sa iyo na may karamdaman ka at kaya nagpadala siya ng karamdaman. Ano gagawin natin? Ano gagawin ko, Pastor? Well, one, you speak back and confess that Jesus is your healer. That Jesus healed you 2,000 years ago. Na nung mamatay si Kristo doon sa krus, sinama niya karamdaman mo. At ngayon, may karapatan kang gumaling. Sa anumang karamdaman, pinapadala ng kaaway. When the devil throws word of oppression against you, kapatid, it brings what? Fear, horror, trouble, doubt, worry. Pero, ang kailangan mong gawin, you speak what? You speak the word of God. You speak the privileges. Amen? Ng mga mananampalataya. At kung pwede, sabihin mo, most of the time, all the time, it is written. Katulad ng ginawa ni Christ nung hinarap niya ang demonyo. Mga kapatid, sa Panginoon, I'm here to tell you, inform you. Pagka tumanggap ka kay Kristo, blessing mo na makakita, blessing mo makarinig. It's your right. Gusto ko ding pa-inform ka. Kung may karamdaman ka, karapatan mong lumaya at gumaling sa karamdaman. Amen? Yun ang privileges ng mga mananampalataya. Kaya nga, binanggit ko kanina, kaya pala tayo blessed. You're blessed. I'm blessed. We're all blessed. Alamin mo pa kung ano pang blessing ay binibigay ng Lord sa iyo. In our conclusion, gusto kong sabihin sa atin ngayon, ang ilang bagay. One, our eyes can see, our ears can hear. Privileges ito ng mananampalataya. Number two, walang reason para hindi mo matanggap ang iyong kagalingan. I'm talking to you personally. Kahit gaano kalala ang karamdaman mo, you have the reason to receive your healing. Because Christ died 2,000 years ago. Christ paid for your sin, yes. But Christ also paid for your sicknesses. Number three, every Sunday, I will receive my miracle. Why? Because I'm expecting and believing. Huwag kang titigil ang kapapaniwala. Huwag kang titigil sa pananampalataya. Number four, I can do what Jesus has done. Sinabi niya ito, binasa natin kanina, patong mo kami mo sa may karamdaman gagaling. Sabihin mo kung ano ang sinabi niya na magagawa mo, it will happen. Number five, signs and wonders will follow my life because I believe. And number six, last but not the least, can you declare this with me? Health is mine. God bless you. Pagpalain po kayo ng Panginoon at naniniwala po ako. Pagka inumpisahan po ninyong i-declare ito, paniwalaan ito, makikita mo ang matinding pagbabago na gagawin ng Lord sa buhay natin. Samahan po ninyo ako sa panalangin. Amang Diyos, makapangyarihang Ama sa langit, I come before you. And I'm so thankful, Father God, for informing me na 2,000 taon na nakakaraan, pinagaling mo na kami. I believe, Lord, marami kang na-accomplish when you came here on earth. Pinatawad mo kami sa kasalanan, so yung kasalanan di na nag-aari sa amin. Pinagaling mo kami sa aming karamdaman, and so whatever sickness there is, I rebuke it right now in the name of Jesus. Thank you, Lord, sa karapatang binigay mo sa amin na huwag tanggapin ang karamdaman padala ng kalaban. Naniniwala kami, Lord, today, ang kagalingan ay amin. Health is ours right now. Salamat, Lord, na pinagaling mo na anumang karamdaman meron kami. Ito hindi namin tinatanggap. Mula ulo hanggang paa, whatever it is, karamdaman sa blood, karamdaman, Lord, sa skin, karamdaman sa kaloob-looban, sa lungs, sa kidney, whatever it is, we declare your healing. Salamat sa pagpapagaling sa amin. At salamat, Lord, we will never stop believing in what you have done for us. Today, Lord, even yung mga kapatid kong mga babae na hindi magkaanak, I believe, Father God, they can start believing right now na sila ay magkakaroon ng anak sapagkat, Lord, it's a blessing na kami magkaroon ng anak.
I declare, Father God, right now, yung mga womb ng mga kababaihan na may depresya, be healed now in the name of Jesus. I declare then, Father God, yung mga kapatid na di ko alam kung anong karamdaman, but right now is coming before you. Be healed in the name of Jesus. I declare mula sa araw na to, mararanasan niyo ang kalakasan nagmumula kay Lord at yung kagalingan ay pinagkakaloob niya sa lahat ng naniniwala. Lord, thank you so much for this day. In Jesus' name we pray. Amen. Praise God. Mga kapatid, kung kayo po ay merong mga elemento ng banal na hapunan, yayayain ko po kayo. Because today is our first Sunday of the month. At every first Sunday of the month, tayo po yung nagko-communion. Hallelujah. Samahan po ninyo ako. Basahin ko po 1 Corinthians chapter 11, verse 23. For I received from the Lord that which I also delivered to you, that the Lord Jesus, on the same night in which he was betrayed, took bread. And when he had given thanks, he broke it and said, Take, eat, this is my body which is broken for you. Do this in remembrance of me. Pwede na po natin kanin ang ating mga tinapay. Pwede na po nating hawakan yung ating iinumin. In the same manner, he also took the cup after supper, saying, This cup is the new covenant in my blood. This do, as often as you drink it, in remembrance of me. For as often as you eat this bread and drink this cup, you proclaim the Lord's death till He comes. Pwede na po natin inumin. Lord, salamat sa opportunity na binigay mo sa amin to take communion. At sa pagko-communion namin, Lord, gusto mo alalahanin namin ang ginawa mo para sa amin. And we are so thankful, so grateful, so blessed sa lahat ng ginawa mo. In Jesus' name we pray. Amen. Magandang umaga po sa inyo lahat, mga kapatid. Thank you, Pastor, for that amazing word. We hope that you have been blessed in your houses as we worship the Lord and as we listen to His word. We pray, and I pray that the word of the Lord which has been released will bear fruit in your lives. Let's pray. Father God, thank you for the gift of fellowship that you have given to us. We are together online. Thank you that you said in your word, if 2 or 3 are gathered in your name, and then we agree on earth, you will do it for us. Lord, we agree on the fulfillment of the words which you have released to us today through Pastor. Father, we claim your blessing, we claim your rest, we claim restoration, we claim divine protection to be each and every one of us right now. Father, we commit to you this day, we commit to you the whole week. In Jesus' name we pray. Amen. Thank you, church. See you next week. Is in His blood. Jesus, light of heaven, friend forever, His kingdom come. Yeah. We will sing, we will dance, till the earth echoes the heavens. Sing His praise, till we see the other side. We belong to the night, and as the night just hold on, and the dawn will soon arrive.
feeling that darkness won't last very long. And I've got a feeling that darkness won't last. Whatever it is, yung pandemic na to, we declare. And I've got a feeling that darkness won't last very long. Yeah! I've got a feeling that darkness won't last very long. Come on, we said. And I've got a feeling that darkness won't last very long. No, I've got a feeling. I've got a feeling that darkness won't last very long. Come on, Lord. Can you feel? Can you feel the winds are changing? There's a new day on the rise, and the atmosphere is breaking as a new. Can you feel? Can you feel the winds are changing? There's a new day on the rise, and the atmosphere. We will sing, we will dance till the earth echoes the heavens. Sing His praise till we see the other side. We belong to the light. We belong to the light. When the night is at its darkest, just hold on, and the dawn will soon arrive. Jesus, Jesus, our redemption and our salvation is in His blood. Jesus, light of heaven, friend forever, His King.